Sa gabing yaon, mag-isang nagtagpo si Siho at ang kanyang guro sa gitna ng masukal na gubat. Nagpaumanhin ang guro, sapagkat huli na ang gabi at wala siyang dalang bantay. Ngumiti si Siho ng payapa, winika niyang ayos lamang iyon at inunawa na marahil ay ayaw ng guro na may ibang makarinig sa kanilang pag-uusap. Kumerba ang labi ng guro sa isang kumpiyansang ngiti at pinuri ang katalinuhan ng kanyang alagad. Sa kaibuturan ng kanyang isip, napaisip si Siho kung ang kapangyarihan ng panloob na enerhiya na kanyang nakuha mula sa dalisay na yelong melikotan ang siyang nagbago sa kanyang katawan, at kung napansin nga ba ito ng kanyang guro. Sa huli, tuwirang itinanong ng guro kung batid ni Siho ang tungkol sa mahiwagang katawan ng bituing dragon. Natigilan siya, tila binuhusan ng malamig na tubig, at napagtanto niyang alam na ng guro ang katotohanan hinggil sa kanyang natatanging katawan. Nang muling magsalita ang guro at ipinaalam na worry may nalalaman si Siho ukol sa lihim na ito, ngumiti siya ng banayad at tiniyak na huwag siyang mabahala o mangamba. Ipinaliwanag ng guro na nang hawakan niya ang kamay ni Siho kanina, malinaw niyang nadama ang napakalakas na enerhiya ng yin na nananahan sa kanyang loob. Madali niya itong nakilala sapagkat siya man ay nag-aral ng mga sining na nakasandig sa lamig ng yelo. Noon niya tiyak na nakumpirma na si Siho ay may taglay na katawan ng mahiwagang bituing dragon. Maingat na nagtanong si Siho kung may nalalaman ba ang guro ukol sa kakaibang kondisyong ito. Malumanay na sumagot ang guro na minsan, sa nagdaang panahon, ay nakatagpo siya ng isa pang nilalang na nagtataglay ng parehong katawan. Lubhang ikinagulat ni Siho ang narinig at napabulalas siya kung tunay nga bang nakatagpo na ng gayong tao ang kanyang guro. Pinagtibay ito ng guro ngunit marubdob siyang humingi ng tawad, sapagkat hindi niya maisisiwalat ang pagkakakilanlan ng naturang nilalang. Tahimik namang tinanggap ni Siho ang kasagutang iyon, at buong pag-unawa niyang sinabi na batid niyang may dahilan ang kanyang guro upang ikubli ang bagay na iyon. Ipinaliwanag ng guro ang tunay na dahilan kung bakit niya binuksan ang usapin. Sa same time na tinig, inialok niya kay Siho ang karunungan ng mga sining ng yelo na kanyang lubos na napagtagumpayan. Nagkunwaring nagulat si Siho, bagaman sa kanyang kalooban ay inaasahan na niya ang alok na ito, subalit nagpasya siyang magpanggap na tila lubos siyang namangha. Nagpatuloy ang guro, winika niyang ang lahat ng pangyayari, ang pagkakaligtas ni Siho sa kanyang anak at ang kaalaman nito tungkol sa mahiwagang katawan ng bituing dragon, ay malinaw na tanda ng isang itinadhana nilang pagtatagpo. Maging tapat niyang inamin kay Siho na nais niyang masaklian ang kabutihang loob nito, at buong puso siyang nakiusap na tanggapin ang alok na turuan siya. Nadama ni Siho ang kagalakan at gaan ng loob, worry perpekto ang pagkakahanay ng kapalaran, at halos hindi na niya mapigil ang ngiti sa kanyang labi. Magalang niyang hiniling sa guro na siya'y turuan ng sining ng yelo na kanyang pinakadalubhasa. Bahagyang nagtaka ang guro sa bilis ng pagsang-ayon ni Siho at hayagang ipinahayag ang kanyang pagkabigla. Ipinaliwanag naman ni Siho na hindi niya maaring tanggihan ang pagkakataong matuto mula sa isang dakilang pinuno ng Prosperous Protection Agency, isang pangkat na may matagal na ugnayan sa kanilang angkan ng mga ngalakal. Lubos na nahikayat ang guro at ipinangako na magsisimula sila sa pagsasanay pagsapit ng umaga. Kinabukasan, sinimulan ng guro ang pagpapaliwanag hinggil sa natatanging pamamaraan na kanyang ituturo, ang banal na sining ng malamig na yin. Ipinaalala niya kay Siho na taglay na nito ang panloob na enerhiya sa kanyang ubod at ang kinakailangan lamang ay kabisaduhin ang agos ng lakas na ipapakita niya upang ito'y mapraktas ng mag-isa. Pagkaraan, dinaluyan ng guro ng enerhiya ang katawan ni Siho upang madama at maunawaan nito ng ganap ang daloy. Ngunit sa sandaling iyon, may natuklasang kakaiba ang guro na labis niyang ikinagulat. Ang lahat ng daanan ng enerhiya sa katawan ni Siho ay lubos nang nabuksan. Mariin niyang tinanong si Siho kung mayroon na ba itong nalalaman ukol sa ganitong teknik ng pakikibaka. Agad itong itinanggi ni Siho, at ipinaliwanag na wala siyang dahilan upang magkaroon ng ganoong kaalaman,
bagaman sa kanyang isip ay naalala niyang siya na mismo ang nagbukas ng mga landas ng kanyang enerhiya noon pa man. Muling nag-usisa ang guro, maingat na tinanong kung kailanman ay napahamak na ba ang buhay ni Siho dahil sa makapangyarihang enerhiya ng yin na nananahan sa kanyang katawan. Tapat na sumagot si Siho na minsan, sa nakaraan, ay uminom siya ng isang himalang gamot na halos ikapahamak ng kanyang buhay dahil sa tindi ng epekto nito. Malumanay na tumango ang guro, worry na liwanagan, at winikang iyon ang dahilan ng maraming bagay na kanyang napansin. Ipinahayag pa niya na ang teknik na ito'y nilikha noong unang panahon upang tulungan ang mga tao na makaligtas sa pinakamatinding pagsubok ng kalikasan, lalo na sa mga sandaling halos lamunin sila ng kamatayan sa nagyayelong hangganan ng buhay. Ipinaliwanag ng guro kay Yun Siho na ang sining ng pakikibakang kanyang matututuhan ay ipinanganak sa panahong kinailangang harapin ng kanilang mga ninuno ang malupit at nakamamatay na hampas ng sukdulang lamig. Marahil, aniya, ay nakaranas din si Siho ng kahalintulad na pangyayari, bagay na nagdulot ng bahagyang pagkakasala sa dibdib ng binata, sapagkat hindi niya lubos na maibunyag ang buong katotohanan. Damdamin niyang nabigatan, hanggang sa maramdaman niya ang banayad na dampi ng kamay sa kanyang balikat. Paglingon niya, natagpuan niya ang guro na may mabining ngiti, at malugod na bumigkas ng pagtawag, "Ginoong binata." Gumanti ng ngiti at pagtango si Siho, at sumili ang lantay na galak sa mukha ng guro. Ipinahayag nitong isang mabuting bagay iyon, tanda ng pagkahanda ni Siho upang tahakin ang landas ng natatanging teknik. Mataimtim na nagwika ang guro na yamang handa na siya, sisimulan na nila ang pagsasanay sa lakas ng katawan at tibay ng diwa, mula mismo sa sandaling yaon. Lubhang na sorpresa si Siho at napabulalas ng pagkamangha kung tunay nga bang magsisimula sila kaagad. Tiniyak ito ng guro ng buong kaseryosohan, idinagdag pa na darating ang oras na nanaisin ni Siho na siya'y murahin dahil sa tindi ng hirap na kanyang daraanan, bagay na bahagyang nagpasindek sa binata. Ngunit agad itong nilapatan ng guro ng banayad na paliwanag, na sapagkat iniligtas ni Siho ang buhay ng kanyang anak, gagawin niya ang lahat upang masiguro na ang kanyang mga tuloy magsisilbing sandata at kalasag upang mapanatili ring buhay ang batang ito sa sarili niyang mga laban. Sinimula ni Siho ang pagtitiis sa isang nakapakapait na pamumuhay, maghapong nalulunod sa nakakapagod na gawaing opisina at sa mga oras na malaya, iginugugol niya ang sarili sa mabigat na pagsasanay na itinakda ng kanyang guro. Wala siyang pahinga, sa umaga at hapon, mga kasulatan ang kanyang binubuno, at sa gabi naman, ang mga mahigpit na aral at pagpapagal ng katawan. Sa sobrang pagod, ipinangako niya sa sarili na sa darating na bakasyon ay hihiga lamang siya at magpapahinga, anuman ang mangyari. Lumipat ang tagpo sa pakpak ng pinansya kung saan biglang sumulpot ang isang manggagawa, hingal at nagmamadali, upang ibalita sa kanilang pinuno na may isang panauhing naghihintay. Napuno ng galit ang ulo ng pinuno sapagkat abala siya sa gawain, mariin niyang itinanong kung aling panauhin ang tinutukoy. Subalit nang mabanggit ng manggagawa na si Ginoong Song ang dumating, biglang nagbago ang kanyang anyo, at buong sigla niyang ipinahayag na siya mismo ang sasalubong dito. Paglingon niya kay Siho, iniutos niyang maghanda at sumama. Nabahala si Siho at nagtanong kung bakit siya isasama. Ipinaliwanag ng pinuno na kapag dumarating si Ginoong Song, karaniwang nangangahulugan iyon ng bagong bantan ng mga dokumentong dapat ayusin. Mas mabuting kasama na siya upang hindi na muling ipaliwanag ang lahat, na para sa kanya'y isang malaking pag-aaksaya ng oras. Napangiwi si Siho at sa kanyang isip, inusig ang katotohanan, hindi dahil sa pangangailangan kundi dahil sa katamaran ng kanyang amo kaya't sa kanya na ibinabagsak ang lahat ng gawain. Doon niya lalong napatibay ang pasya na kailangang-kailangan na niyang makalayo sa lugar na ito. Umalis ang pinuno ng pakpak at iniwan si Siho sa pangangalaga ng kanyang katulong na si Jo Yong-yong.
Bago tuluyang lumisan, may tusong ngiti siyang iniukol sa dalaga at pabirong nangakong pagbabalik niya'y magdadagdag siya ng mas marami pang gawain. Nabigla si Yongyong, ngunit sa di maipaliwanag na paraan, may kislap ng pananabik sa kanyang mga mata. Samantala, sa isang maluwang na silid, magkatapat ng nakaupo ang pinuno ng pakpak at si Ginoong Song. Magiliw na binati siya ng bisita, sabay sabing matagal na silang hindi nagkikita. Tumugon si Mr. Song na ganun na nga. Napansin nito si Siho na nakatali sa tabi ni Yushuak. Subalit mabilis siyang tinugon ni Yushuak na wag itong alalahanin, kasamahan lang ito sa trabaho. Pero mukhang ibig nitong sabihin ay alipin dahil na rin sa pagkakatali nito sa ad ni Mr. Song. Buong tapat niyang sinabi ang tunay na dahilan ng kanyang pagdalaw, may hinihingi siyang tulong. Naging seryoso ang pinuno at nagtanong kung may suliranin. Ipinaliwanag ni Ginoong Song na ilang araw ang nakararaan, may mga opisyal na nagsabing may ilang lupain siyang hindi na isama sa pagbabayad ng buwis. Dagdag pa niya, matapos siyang makipag-usap sa isang pinagkakatiwalaang tao, nabatid niyang tila may hinahanap ang mga opisyal na iyon. Kalma ang naging tugon ng pinuno. Winika niyang marahil isang simpleng hindi pagkakaunawaan lamang iyon. Kung sakaling matagpuan ang kanilang hinahanap, siya na mismo ang makikipagkita sa mga opisyal upang linawin ang lahat. Ngunit sa isang mahiwagang tinig, ipinahayag ni Ginoong Song ang kababalaghan, ang hinahanap umano ay isang manikang kusa mismong kumikilos at sumasayaw tuwing ilang oras. Nanlaki ang mga mata ni Yun Siho, napasulyap sa kawalan at paulit-ulit na bamulong sa kanyang sarili na worry hindi makapaniwala, isang manikang sumasayaw ng mag-isa. Hanggang dito na muna ang ating kwento. Abangan sa susunod na video kung ano nga bang problemang hinaharap ni Ginoong Song at kung ano pa ang mga kapana-panabik na tagpo ng ating kwento. Huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe ang ating channel para laging updated sa ating mga kwento. Maraming salamat sa panunood.